Hello again, ganda kachika life. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Nagbigay po ng tribute ang kapamilya actor na si Mr. Makoy De Leon para sa kanyang karakter sa FPG, Batang Quiapo na si Mr. David Dimagiba. Nitong Martes nga po, June 24, episode na nasabing serye ay tuluyan na nga po na maalam ang kanyang karakter matapos itong patayin ng karakter ni Mr. Jake Cuenca na si Miguelito Montenegro. Sa kanyang tribute na pinost niya sa kanyang social media account ay sinare niya ang kanyang initial thought sa role na binigay sa kanya. I thought this was going to be my last project. Kaya sinabi ko sa sarili ko na I'll give everything I've got. Lahat ng natitira sa akin, not just an actor but just as someone who truly loved this craft. Sabi ko sa sarili ko, bigay ko na lahat. Last na to sabi ni Mr. Makoy. Sa sumunod nga po ng bahagi ng kanyang post ay nagpasalamat siya sa kanyang mga nakatrabaho sa nasabing hit action serye. Sa lahat ng katrabaho ko sa buong set during taping, ang daming memories na namimiss ko. Kasama na ang discussion ng lines, minsan napapagalitan din kami. Hehehe, puyat, pagod, mga sugat at pasa, mga tawanan, mga kwentuhan at simpleng bonding moments sa set. Salamat sa 2 taon at kalahati ba naman. Tinuring ko na rin itong isang tahanan. Hindi lang mga artista ang naging inspirasyon ko. Malaki rin ang respeto ko sa buong production team at sa lahat ng directors ko from each unit na nag-handle at mabay sa akin. Kita ko kung paano nila ginagawa ang trabaho nila na may puso, tiyaga at dedikasyon mula sa likod ng kamera hanggang sa mismong pagbuo ng bawat eksena. Hindi nga rin niya po kinalimutan pasalamatan si Mr. Coco Martin na tinawag niyang tunay na kuya. At syempre, maraming salamat kay Kuya Coco, ang utak at puso ng proyektong ito. Ito ang nagbigay sa akin ng tiwala at sa kanyang galing na ang oportunidad na mapunta ako sa ganitong klaseng papel. Isa siyang tunay na kuya para sa akin. Hindi ko malilimutan ang chance na binigay niya para gampanan si David Dimagiba. Talagang mararamdaman mo yung paghanga ni Mr. Makoy De Leon kay Mr. Coco Martin. Pinanasalamatan din nga po ang viewers na nanggigit sa karakter niyang si David. Sa lahat ng mga taong naapektuhan, nakukuha ng inis, hehehe, hanggang sa napukaw ang puso, thank you so much po. Sa pagtatapos ng kanyang post ay binahagi niya ang kanyang natutunan. This wasn't just another project, it's just changed me. I'll forever carry the lesson it gave me and I hope it give it you something real too. Kaya rin dapat pala lagi natin tratuhin ang bawat proyekto na parang ito ang huli. Dahil doon lumalabas ang tunay na puso, dedikasyon at pagmamahal sa ginagawa. Now I'm ready for another. It was my last project. Salamat po Nazareno, maraming salamat. Batang Quiapo family, mahal na mahal ko kayo, mamimiss ko kayo ng sobra. Ngayon, binibitawan ko na po ang karakter na si Mr. David Dimagiba. Samantala, sa exclusive nga po interview sa kanya ni Mr. MJ Filipe na ABS-CBN News, shinare nga po ni Makoy ang kanyang nararamdaman ngayong na maalam na siya sa FPG Batang Quiapo na tinuring niyang tahanan at pamilya. Masaya na malungkot, ito ang pinaka-reaction ko kasi naging tahanan ko na itong Batang Quiapo at gusto ng tao. Ang priority naman namin dito ay yung manonood. Pahayag nga po ni Mr. Makoy. Tumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Alam niyo po ba sigaw ng mga fans at netizens sa online world? Mas may K-down na sumunod sa mga yapak ni Miss Sarah Geronimo, itong si Miss Ashtin Olvega. Hinahangaan kasi sa social media ang redemption ni Ashtin ng kanta na Sarah Gina Duyan nang kantahin niya ito ng live at ang mutya ng Section E OST live in concert noong Friday nga po sa New Frontier Theater. Ramdam na ramdaw daw kasi ang emosyon ng Viva actress-singer habang inaawit ang kantang iyon ng popstar royalty. Winner ang performance ni Miss Ashtin. Rough in every note and lifted by every word. Ashtin Olivega, heartfelt cover of Duyan by Sarah G is lovely for the soul. A performance that cradles you in a comfort and quiet strength. Napaka-soulful ng pagka-cover ng Duyan. Galing ni Miss Ashtin. May nag-comment nga po, bigyan nyo lang ng isang hit song nitong si Miss Ashtin, then sundan nyo lang na malakas rom-com. Sinasabi ko sa inyo, Viva Arquez, you get the another superstars in the making. Ashtin is the next Sarah G. Sana maalagaan ng gusto ang karir nito. Sabi pa po ng isa nag-comment, ang nakakaloka, marami ring mema na cyber citizen na pilit na kinukumpara ang performance na ito ni Miss Ashtin sa ginawa rin pag-cover ni Miss Piang Smith sa isang upbeat hit song ni Miss Sarah G na Kilometro. Sa album launch concert ng PBB Gen 11 nitong linggo nga po na ginanap din sa NFT.
Grabe naman kasi ang mga hanas ng mga bases sa pagkanta at pagsayaw ni Miss Piang sa iconic song ng Popstar Royalty. Pero parang di naman madandam pagkumparahin sina Mish, As at Miss Sophia dahil magkaiba naman ng Sarah G song na kinover nila. Balak nga kantahin ng Viva Star samantalang upbeat naman ang sumasayaw pa si Miss Piang habang binabanata nito ang kantang Kilometro. Pero syempre hindi papaawat ang mga fans ni Miss Ashkin at iba pang netizen na may kingaraw talaga na ang Viva Star sa kantahan at aktingan. Kaya mas naniniwala sila ang posible ang collab team ni Miss Andres Mulak, ang next Popstar Princess. Kaya doon po sa mga basher, wag niyo na pong pagkumparahin yung dalawa kasi magkaiba naman po sila ng talento, magkaiba nga po yung mga boses nila. At syempre, magkaiba rin po sila ng personalidad. Kaya wag na lang po kayong maging hanash, ano na lang po suportahan na lang po natin yung bawat na iniidolo nyo. Kung sino po yung iniidolo nyo, suportahan nyo na lang at wag na lang po magbigay ng komento sa iba. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. 11 years na po ang nakakaraan mula ng talikuran na nga po ni Miss Jewel Mish ang showbiz matapos magpakasal sa kanya American husband na si Mr. Alex Corser. Nanirahan nga po sila sa USA. Binayaan na ng 3 anak na babae na may edad na 7 years old, 5 years old at 3 taon. Ang pagsasama nila ni Miss Jewel at Mr. Alex. Noong October 2024, bumalik sila ng Pilipinas at nanirahan sa Davao dahil sa kanilang gold business. Sa panayam nga po sa kanya ng PPH noong Merkulis nga po, June 25, 2025, sinabi nga pong wala naman po sa plano ni Mr. Alex ang manatili sa Pilipinas. Pero ito ang tinadhana ng Panginoong Diyos, kaya hindi niya masabi kung hanggang kailan sila mananatili sa bansa. Dahil walang katiyakan ang pamamalagi nila sa Pilipinas, handang tumanggap ng mga acting assignment itong si Miss Jewel. Pero depende raw sa proyekto at karakter na gagampanan nito. Matapos nga po matagal na manirahan sa may Amerika, muling napanood nga po si Miss Jewel sa telebisyon dahil siya ang panauhin sa Fast Talk with Boy Abunda noong Merkulis nga po, June 25. Dito ay binahagi na po ni Miss Jewel na muntik na sila magkaroon ng relasyon noon ni Mr. Paulo Abilino. Sina Jewel at Paulo ang naging contestants sa reality-based artist search ng Jamie 7 sa Starstruck Season 4, 2006-2007. 16 years old lang noon si Jewel at 18 years old naman si Mr. Paulo. Si Jewel ang itinanghal na ultimate sweetheart habang si Mr. Paulo ay hindi nakaabot sa final nights. Tinanong nga po ng host na si Mr. Boy Abunda si Jewel tungkol sa mga naniligaw sa kanya noon. Sagot niya medyo ilan-ilan sa kanila ang nag-show ng interes pero yung seryoso talaga was Paulo. Naging kami rin yung naging close. Siya talaga ang tagapagtanggol ko that time. Siya yung talaga nakaklose ko. Naging magkalab din sila ni Mr. Paulo sa ibang mga programa nung Kapuso Network pero hindi naging opisyal ang kanilang relasyon. Mabilis ang pagbanggit ni Miss Jewel sa pangalan ni Paulo nung itanong ang artist muntik na maging boyfriend nito. Hindi naman lingid sa kaalaman na marami na matagal na nakarelasyon ni Miss Jewel si Richard Gutierrez pero hindi binanggit ang pangalan na aktor sa panayam sa kanya sa Pasto. Sa kasalukuyan ay naninirahan sa Davao ang pamilya ni Jewel dahil sa kanilang negosyo may kinalaman sa ginto. Saad nga po niya, I am a person who always seek for the deeper meaning of life and the profound aspect of God. Those are many golden treasure, my encounters and my relationship with the Lord and just learning about life. Magiging negosyo yan, gold. We're into it right now. Part of the reason why we're in the Philippines. Did you know that the Philippines is the land of the au pair in the Bible? I quietly, strongly believe that one of the reason why I'm back. I wanna dig more into that. Nais daw makilala ni Jewel bilang Jewel the Gold Digger. Nabanggit sa Book of Genesis ng Old Testament ng Holy Bible ang land of au pair bilang lugar na kilala sa pagkakaroon ng ginto na hindi tiyak kung saan. Pero may mga haka-haka maaari itong nasa Arabia, East America, India o sa Pilipinas. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video